Napadda si Debbie sa paglalakad patungo sa likod bahay na makita niya sa bukana ng garden ang nakababatang Malvorosa. Nakaupo to sa steel bench na naroroon habang tila may malalim na iniisip. Magandang umaga po, Senyorito Kent. Ako po si PJ, ang bago niyong hardinero. Nakangiti niyang bati sa lalaki. Ngunit hindi man lamang to nag-angat ng paningin, kaya bahagya siyang nakaramdam ng pagkapahiya. Magkagayon man, ay pinagkibit-balikat na lamang niya yon bago tuloy-tuloy na tinungong kinalalagyan ng gardening tools. Itinuro niya sa kanya ni Manang Cora kung saan nahanapin ang mga kagamitan. Hindi nagtagal at nag-engross na si Debbie sa ginagawa. Malaki-laki na rin ang bahagi na puputulan niya ng damo na maramdaman niyang may nakatayo sa kanyang likuran. Untik na siyang mapalundag nang malingonan niya si Kent dahil this time ay nakangiti na ang lalaki. Alam mo bang ang garden na itong pinakababorito kong lugar dito sa bahay? Kahit ang mama ay dito rin malimit naglalagay noong nabubuhay pa siya. Kaya naman alagang-alaga niya tagang kanyang mga halaman. Ang ganda nga ho ng mga bulaklak niyo dito sa garden. Iba't ibang varieties. I'm sure, karamihan dito ay galing pa sa ibang bansa. Medyo naninimbang pang sabi niya. Yeah, that's correct. Sa katunayan, ay ilan lamang sa mga halaman dyan ang locally bred. At kagaya ng sinabi ko kanina, ang mama talagang personal na mili niyan. Kung nabubuhay lamang siya, tiyak na magkakasundo kayo dalawa. Dahil tulad niya ay mahilig ka rin sa halaman. Tinitigan niya ang mukha ng kausap. Hindi siya maaari magkamali. This man miss his mother so much. Wala na po yung inyong ina? Maingat na tanong niya. Uli lang lubos na kami ni Kuya Steven. Sabay namatay yung mga magulang namin sa shipwreck. They were having a cruise in the Caribbean when their ship encountered a violent storm that crossed its path. Hindi sila nakaligtas ng lumubog ang barko. Malungkot na salaysay nito. I'm sorry. Mahina niyang sabi. Naghari ang saglit na katahimikan. Senyorito Kent? Ano na nga uli ang kapwa nila hindi na ituloy ang sasabihin dahil sa biglang paglapit doon ng isang maid na may daladalang tray ng pagkain. Nakita ni Debbie na itinuro ng lalaki ang mesa sa katulong at inutusan tong doon ipatong ang almusal. Pagkatalikod ng katulong, ay babalik na sana siya sa ginagawa na marinig niyang tinatawag siya ni Kent. Bakit po? Mas mainam kung sasaluhan mo ako sa almusal. Marami yon at di ko kayang ubusin. Anito na itinuro ang pagkain nakahain sa mesa. I'm sure na hindi ka pa rin nag-aalmusal. Ho? Naku, nakakahiya naman ho yata. Ano naman ang nakakahiya doon? Isa pa masarap kumain na may kasabay, hindi ba? So come on, let's sit down and eat. Pero, pagputol sana niya. Wala nang pero-pero. Tayo na maupot nang hindi lumamig ang pagkain. Sa tingin ni Debbie, ay hindi siya titigilan nito. Kaya wala na siyang nagawa kundi ang maupo sa sariyang katapat ng upo ang inukuyo pa nito kanina. Makalipas ang ilang sandali, ay natagpuan niya nag-e-enjoy siyang kausap si Kent. Palakwento to at maraming alam na jokes. Hindi naman pala to suplado gaya ng iniisip niya kanina. Marami silang napag-usapan habang kumakain, kaya nang naubos silang almusal, ay palagay ng loob nila sa isa't isa. Sa loob-loob ni Debbie, ay nahiling niyang sana, ayun na ang maging simula ng pagiging mabuti nilang magkaibigan ni Kent. Ang mukhang di naman siya mabibigo sa kanyang ninanais, dahil nang sumunod pang mga araw, ay ganun pa rin ang pagkita sa kanya ng nakababatang Malvorosa. Lubos niyang ikinatuwa ang pagiging malapit nito sa kanya. Sa tuwing naroon to sa garden para makipagkwentuhan sa kanya, ay tumutulong to sa pag-aayos ng mga halaman doon, sa kabila na mahigpit niyang pagtutol. Hindi tuloy sukat akalain ni Debbie na lumalagpas ang mga araw na hindi niya napapansin. Ngunit, kung lubos niyang ikinasisiyang pagkakalapit nilang yon ng lalaki, ay mayroon namang lihim na nangingit-ngit dahil sa pangyayaring iyon. Walang iba, kundi si Steven.
Magaan ang loob na pinagmasdan ni Debbie si Kent habang nag-iisa nitong hinawakan ang magagandang bulaklak ng mga halamang nasa garden. Tingin niya rito ay isang batang pastit na nakatagpo ng maganda at kakaibang mga laruan. Kaya masayang-masaya to. Gaya ng dati, ay naroon uli sa garden ng lalaki at nakikipagkwentuhan sa kanya. Mahigit 1 linggo pa lamang siya nagtatrabaho para sa mga Malvarosa at malaki nang iginanda ng hardin. Para tuloy hindi niya mapaniwalaan ang akusasyon dito ni Sheena Agcoli. Biglang natigilan si Debbie dahil sa pagkakaalala sa pangalang iyon. Bakit nga ba tila nawala na sa kanyang isipan ng tunay na pakay kung bakit siya naroroon? Masyado na nga bang inokupan na pagiging close sila ng lalaking kanyang utak kung kaya nakaligtaan niyang tungkol sa kanyang assignment? Hey PJ, what's wrong? Bigla ka nalang natulala. Nag-aalalang untag ni Kent na bahagya pang ikinumpas ang kamay sa mukha niya. Ha? Ano nga uli yung sinabi mo? Nangingiting na pailingan lalaki. Naglalakbay na naman ang diwa mo. Ano bang iniisip mo? Babae ba? Come on, tell me. Pamimilit pa nito. Ngunit bago pa man siya makapag-react, ay naunahan siya ng isang baritonong tinig. I hate to cut your conversation, but aren't you going to do something important, Kent? In case you didn't notice, you have been wasting so much of your time talking with our gardener. And apparently, you have been wasting his time as well. Cut it off, brother. Anong masama kung makipagkwentuhan muna ako kay PJ? Tapos ng kanyang trabaho. So what's the big deal? And let's say na hindi pa. Don't be such a slow driver that you wouldn't even allow him to have a few minutes. How could you? Naniningkit ang mga mata ni Steven dahil sa sinabi ng kapatid. Halatang kinakampihan nito ang kanilang hardinero at iyon ang hindi niya matanggap sa sarili. Naiinis siya kapag nakikita niyang magkasama ang dalawa at masayang nagkukwentuhan. He couldn't explain why. Pasensya na po, Senyorito Steven. Pero may tinatanong lang po sa akin si Senyorito Kent. Mali po kayo nang iniisip na hindi ko ginagawa ng maayos ang aking trabaho. Sige po. There's no need for you to apologize, PJ. Dahil... Okay, stop it both of you. Malakas sa sabi ni Steven na ikinaputol pareho ng kanilang sasabihin. Kung talaga maayos mo nagagawa yung trabaho, ay pwede ka nang bumalik doon. And as for you, brother, hindi na hinintay pang mapakinggan ni Debbie ang gustong sabihin ng lalaki sa kapatid nito. Kaagad na niyang tinungo ang direksyon na tinuturo nito. Wala siyang kamalay-malay na kulang na lamang ay bumulagta siya ng mga oras na yon dahil sa nakakamatay na tingin na ipinuko sa kanya ni Steven pagkatapos tong talikuran din ng bunso nitong kapatid. Kinabukasan ay day off ni Debbie. Hindi niya alam kung saan pupunta, kaya naisip niyang gugulin na lamang oras sa loob ng kanyang kwarto at magbasa ng pocketbooks. Kabubuklat pa lamang niya ng librong binabalak basahin na makarinig siya na may hinang katok sa pinto ng silid. Napagbuksan niya si Kent, nangiting-ngiti habang nakatayo sa labas. Bakit po, senyorito? Oops, senyorito? Bakit yan naman ang tawag mo sa akin? At saka bakit may po sa mga salita mo? Usisa nito. Nako, pasensya na po. Pasensya ka na. Nakalimutan ko lang. Nakakagulat ka kasi. Sukat ba namang nagmunta ka pa dito? Kayong pwede mo akong ipatawag sa isa sa mga katulong mo? No. Sinadya ko tagang ako magpunta dito dahil alam kong day off mo ngayon. Kung wala kang gagawin, sumama ka na lang sa akin. Come on. Excited na aya nito. Ha? Saan? Papunta ako sa Villa Amparo Resort, kaya sumama ka na. Tiyak na mag-i-enjoy tayong dalawa dahil narinig ko marami daw guest ngayon si Kuya Steven doon. So, nako, ayoko. Tutol niya. Baka mapagalitan pa ako ni Senyorito Steven kapag nakita niya ako doon. Dito na lang ako. Huwag mong intindihin ng Kuya Steven. Sagot kita sa kanya. Isa pa day off mo naman ngayon. So anong masama kung mamasyal ka muna?
Pero Kent, wala nang pero-pero. Ako nga bahala sa'yo. At saka gusto ko magpunta doon na may kasama. Kaya't wag ka nang tumanggi pa. Sayang naman ang day off mo kung buburuhin mo lamang sa pagbabasa ang araw mo. Para ka tuloy babae niyan eh. Biglang naging mailap ang mga mata ni Debbie dahil sa huling sinabi ni Kent. Mabuti na lamang at hindi na to nakatingin sa kanya, kaya hindi nito nakita ang pangambang rumihistro sa mukha niya dahil doon. Halika na, huwag ka niyong umayaw. By the way, marunong ka ba magmaneho? Nagtataka may napatangurin siya. Good, kung ganun tayo na. Here's the key, ikaw na magmaneho. Iyon lang, at mabilis nang tumalikod sa kanya ang lalaki. Wala na tuloy siyang nagawa, kundi ang sumunod dito. Hangang-hanga si Debbie na makitang kabuuan ng Villa Amparo Resort. Napakaganda ng landscaping ng buong paligid, kaya natitiyak niyang hindi biro ang nagastos sa mga Malvarosa sa pagde-develop ng lugar na iyon. Ang nabanggit na resort ay dinudumog ng maraming guest, Pilipino man o banyaga. Marami sa mga to ang nakita niyang naglalangoy sa malaki at mahabang swimming pool sa loob. Maganda, diba? Ang Kuya Steven lamang bumuo ng plano nito. Narinig niyang sabi ng katabing si Kent sa tinig na puno ng pagmamalaki. Yeah, napakaganda. Hindi pa rin makapaniwalang bulalas niya habang iginagala ang paningin sa buong paligid. Sabi ko na sa'yo't magugustuhan mo dito. Lalo ka nga hanga kapag nakita mong isang spot dito na very special sa aming mga magulang. That's why my brother considers it private. Come on, I show it to you. Naku, wag na. Private pala eh. Siguradong hindi magugustuhan ng kuya mo kung pupunta ka doon na kasama ako. Dito na lang ako. Sandaling nawala ng kibo ang lalaki bago maya-maya'y nagkibit ng balikat. Beno, ikaw bahala. Wait. Gusto mo ba mag-swimming? Pagkaway tura nito. Ha? Wala akong dalang pampaligo. Di magkandututong sabi niya na iniiwas ka agad ang tingin sa kaharap. So what? Maraming available na drinks doon sa counter. Kaya kung yun ang inaalala mo? Amuse sa sabi nito. Hindi kasi... What are you two doing here? Anang malakas sa tinig na ikinaputo ng sasabihin sana ni Debbie. Nalingonan nila ang kunot na noong si Steven habang nakatingin sa direksyon nila. Oh, ikaw pala kuya. Gusto ko kasi sana mag-swimming, kaya lang tinatamad ako magbaneho. It's a good thing PJ knows how to drive, so isinama ko na siya. Ipinapakita ko na rin sa kanyang paligid. But it is day off. Bakit naman minulas siya mo pa siya? Pwede ka naman magpa-drive sa isa sa mga gwardiya sa bahay kung talagang ayaw mo magbaneho. Kuya, pati ba naman yun pagtatalunan pa natin? Si PJ ang gusto kong kasama at hindi ang mga gwardiya mo doon sa bahay. Okay lang po sa akin yung senyorito Steven. Total ay wala pa akong gagawin sa bahay. Isa pa gusto ko rin po makita ang Villa Amparo Resort. Kaya naman na-excite ako kanina nang yayain ako ni Senyorita Ken para pumunta dito. Oh, narinig mo yun kuya? Ginawan ko pa siya ng pabor, diba? Lalong naningkit ang mga mata ni Steven dahil sa nakakaasar na tono na ginamit sa kanya ng kapatid. Magre-react pa sana siya, kaya lamang inaunahan siya ng paglapit doon ng isang babae na kaagad na humawak sa braso ni Kent bago pa man makaiwas sa binata. Hello Kent, sinabi ko na nga ba't dito lang kita matatagpuan sa resort? Kaya nga halos araw-araw ay nagpupunta ako dito sa pagbabaka sakaling mapasyal ka sa lugar na to. And it's my lucky day today. Leona? Ikaw na ba talaga yan? Long time no see ah. Di makapaniwalang bulalas ni Kent habang nakatingin sa babae. Pansamantalang nitong nakalimutan ang pinagtatalunan nilang magkapatid. Of course! Come on, doon muna tayo magkwentuhan. Dahil natitiyak ko marami tayong sasabihin sa isa't isa. Pero, ang anumang pagtutol pa sana ng lalaki ay hindi na nito na isatinig. Dahil mabilis na ito ang hinila ni Yona patungo sa itinuro nitong cottage.
Naiwan si Debbie sa matamang nakatingin lamang sa dalawa habang papalayo. Jealous? Narinig niyang tanong ni Steven sa kanya na may halong pang-aasar. Ako? Nagseselos? At kanino naman? Kanino pa ba? Kundi kay Kent at sa babaeng humila sa kanya palayo sa'yo. Aba hindi! Bakit naman ako magseselos? Gayong pareho kaming lalaki ni Senyorito Kent. Anong kala mo sa aming dalawa? Bading? Well, I couldn't help it. Lalo na't kahit kailan, ay hindi ko pa nakita ang kapatid kong yan na maging ganun ka-close sa isang kaibigan. Kagaya na pagiging close niya sa'yo. To think na hindi pa kayo ganun katagal na magkakilala. Marahas sasabi nito pagkaraan mag-angat to ng tingin. Bakit po, senyorito? Dahil ba sa hardinero niyo lang ako? And just what do you mean by that? Kumunot ang noon nito. Alam mong hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ayaw ko lang ay ang pagiging close niya sa'yo. Bakit? Hindi po ba karapat dapat ang isang katulad ko na maging kaibigan ni Kent Malvarosa? Stop it, PJ. I'm no snob, kaya huwag palabasin na ganun ako. Bahagyang nag-alala si Debbie dahil sa biglang pagtaas ang boses ng lalaki, kasabay ng paniningkit ng mga mata nito habang nakatingin sa kanya. I'm so sorry, senyorito, kung sumobra ako. Sige po, maiwan ko na po kayo dahil baka nakakaabala na rin ako sa inyong trabaho. Nagmamadaling tumalikod si Debbie bago pa man makapag-react ang lalaki. Ang gusto lamang niya makalayo kay Steven upang hindi nito marinig ang malakas sa pagtibok ng kanyang puso. Palagi niyang nararanasan yun sa tuwing napapalapit siya rito. Huminto lamang siya sa paglalakad na masigurong malayo na siya sa lalaki. Maya-maya pa'y naupo siya sa isang nakausling bato bago iginalang paningin sa kabuuan ng paligid. Kay sarap pagmasdan na magandang tanawin. Nasa ganoon siyang ayos nang maalala ang assignment na binigay sa kanya ni Mr. De La Rosa. Kinakailangan niya makaisip ng magandang strategy para makausap niya ng masinsinan si Kent nang hindi ito makakahalata sa tunay niyang layunin. Kung paano niya yung gagawin ay hindi niya alam.